Maayong gabi nasad mga higalag mga kaigsunan. Dalaygon kaayo gyud ang Dios nga wala gid taniya pasagdi. Hangtod karon mga kaigsunan ang Ginoo maayo kaayo. Salamat sa pilak ka mga libo nga nagatan-aw matag gabi sa YouTube o sa Facebook. Gani mga kaigsunan gabi ubay-ubay gyud ang nagalantaw. Salamat gyud kaayo ha. Og akong gihangyo ang tanan nga mga kaigsunan nga kamo intawon magapahat gyud sa ato ang suhito matagabi aron nga ang daghan sab nga makiigsuonan makadungog, makabati sa mensahe ug nalipay ta makiigsuonan nga nagapadayon ang atong series gikan ni atong miagi pagyong gabi Global Total Member Involvement. Global Total Member Involvement. O karong gabi makiigsuonan ang atong suhito The Harvest Model. Magampo sa ta mga kaigsuonan. Ginoong Dios, salamat kaayo sa pribiliyo nga nakapadayon pa kami sa pagtuon. Salamat gyud sa kagawasan nga makasibya pa kami sa imong mensahe. O karong gabi Ginoo ang imong mando pinaagi sa balang espiritu magauban kanamo. Salamat gyud sa mga crew dinhi sa Hope Channel, South Philippines nga nagapadayon sa ilang dedikasyon sa pagcommit sa ilang kinabuhi sa pagtabang sa imong buhat. Labi na gyud sa paghatag sa ilang oras alang sa pagtabang niini. Giampo namo ang tanang mga unions, mga conferences and missions sa Tibok Pilipinas, labi na gyud dinhi sa Tibok Mindanao. Salamat sa imong gugma ug grasya. Salamat gyud sa imong kaalam, amo kanig pangayo tungod lamang sa ngalan ni Hesus nga among luwas. Amen. Amo sa gihapong i-greet makigsuonan ang atong manager dinhi sa Hope Channel South Philippines, Brother Janser Calibod o Sister Charm, ang atong in-charge diri sa programming o sa tanan, labi na gyud sa ato ang director sa communication, Pastor Roxy Pido makaigsuonan. Ato sa i-greet si Pastor Jerry Patalinghog, ang atong presidente dinhi makaigsuonan si SWPUC o ang atong executive secretary Pastor Max Dante Obos. Ayong gabi ninyo diha, Pastor Obos ug ni Pastor Patalinghog o si Sir Samuel Almosera, ang atong pinalangga nga treasurer mga kaigsuonan. Sa gihapon gi-greet nato ang ato usab nga presidente diha sa Central Philippine Union Conference, Pastor Joer Barliso o ang iyahang executive secretary si Pastor Makirang o ang iyang treasurer si Pastor Inapan. Ato sa pasalamatan ang atong Davao Sipo mga kaigsuonan sa Davao, ang atong union sa Davao. Mao si Pastor Danielo Palomares, executive secretary, Pastor Edwin Magdadaro o ang ilang treasurer. Ang atong treasurer diha mga kaigsuonan si Sir Lawrence Lamera. Thank you kayo sa tanan nga mga missions and conferences sa Tibok Mindanao makaigsuonan. Ako sab gi-greet makaigsuonan si Brother Carlos Valladares na sa karon sa Thailand. Salamat kaayo Brother Carlos sa imong pag-uban kanunay, pagtamod kanunay, giampo namo ikaw uban sa imong pamilya, labi ni gid sa imong asawa nga naay ginagmay nga balatian. Ang Ginoo magahikap kaniya karong gabi. Salamat gyud. O karong gabi makaigsuonan, padayon ta sa atong suwito, The Harvest Model. Unsa maning The Harvest Model makaigsuonan? May kalabutan kini sa atong gitun-an sa miaging pipila ka mga gabi. Nag-ingon diha, Global Total Member Involvement. Usa kini ka biblical principles makaigsuonan alang sa pagdaog kamiling kalag. The Harvest Model, mao ni ang atong topic karong gabi. Jesus' model for making disciples and starting a multiplying movement. Mao ni ang iyang estilo makigsuon ano kana. It's a biblical model. Unsaon niya paghimog mga tinun-an. Giunsa niya pagsugod makigsuonan. Unya giunsa niya pagpadaghan ang iyang mga tinun-an igsuon. Nasayot kita sa 12 ka mga apostolis. Apan makigsuonan, mao na ang atong gibasihan sa mission sa atong iglesia. Sa Matthew 28, 19 ngadto 18 ngadto sa 20 makaigsuonan nga kita gitawag giawhag sa paghimo og mga tinun-an alang sa iyang gingharian. We are called to make disciples aron mahimong atong sumusunod kang Hesus makaigsuonan. So naa say model nga atong sundon. Og kini usa ka parabolo makaigsuonan. Usa ka parable, the parable of the growing seed. Pagkanindot makaigsuonan. Unsa kini sambingay mahitungod sa usa ka binhi nga gipugas mga kaigsuonan. Nag-ingon diri the parable of the growing seed. In the parable of the growing seed,
Mark 4:26 to 29. Ni ako'y Bisaya din hinga Biblia makigsunan gusto nako kinibasahon. Ingon diri ang sambingay mahitungod sa binhi nga nagatubo. Bersikulo 26 ngadto sa 29 makigsunan ingon siya. Og siya miingon ang gingharian sa Dios sama sa usa ka tawo nga magasabod og binhi diha sa yuta. Tima niya, ang gingharian kuno sa Dios sama sa tawo nga nagsabod og binhi. Sama sa tawo, no? Panigingnan makigsunan. Sa usa ka tawo nagsabod og binhi diha sa yuta. Bersikulo 27. Og unya matulog siya sa gabi og mubangon sa adlaw og ang binhi mugitib og mutubo sa paagi nga dili niya mahibuloan. 28. Ang yuta pinagi sa kaugalingon niini naghatag og abot og nauna mao ang dahon unya ang uhay unya ang busok nga lugas sa uhay apan 29 apan inig kahinog na sa uhay diha iyang gamiton ang galab kay ang ting-ani nahiabot na. Kita ninyo makigsunan? Sa dihang ang tao kuno magapugas sa binhi, humaniyag pugas, matulog siya, unya, di niya mahibawan siya pagtulog. Ang yuta, natural yun na makigsunan sa law of nature, muhatag yun og basta tarong lang nga binhi, mugitib yun na ang iyahang, muturok yun na makigsunan, naghatag og abot, unya, mugawas ang dahon, mugawas ang uhay, ang busok nga lugas sa uhay, unya inig kahinog na kuno makaigsuonan diha gamiton ang galab kay ting-ani na. Mo nang ginganla nato di makaigsuonan og the harvest model. Pagkanindot makaigsuonan ha, the harvest model. So karon padayon ta. Ingon diha Jesus in Mark 4:26 to 29, Jesus gives us his model for multiplying disciples. Iyang gihatag ang panigingnan makigsunan ang atong model, no? Example na siya, model na siya. Planting churches and building movements of his kingdom. And this story is about the farmer sowing seeds in a field and their spontaneous growth and subsequent harvest. Klaro ka sa teksto makigsuunan nga pagtulog yun sa tao nga nagpugas sa binhi, di lang siya kabantay nga after few days mugitib na siya makigsuunan unya pila ka mga semana o pila ka mga bulan mubunga siya unya naan na dayon ang ting-ani. Tinuod gyud na makigsuunan. Nasabtan na natong sugod, di ba? Unya ingon siya, this story of the parable of the growing seed describes a context for the ministry. Kanang ministry makigsuunan mao na ang field, mao na ang uma. The activity of the disciple mao na ang farmer mga kaigsuonan. And the gospel message, mauna ang iyang seed, mauna iyang binhi. The activity of God, mauna ang iyang spontaneous growth. And the outcome, mga kaigsuonan, mauna ang iyang harvest. Kita ninyo igsoon ang atong outline. The field, the farmer, the seed, the spontaneous growth, and the harvest. Dili gyud malikayan, mga kaigsuonan, basta tarong lang ang atong gipugas nga binhi. Moani gyud ta makigsuonan og maayo nga pag-ani. Unya sa atong natun-an sa mayagi magabi ato yung sundon ang proseso. Naagyo nang prepare, naagyo nang plant, naagyo nang cultivate, naagyo nang harvest, naapod makigsuonan ang preserve the harvest. So, mao ni imong tan-aw igsuon diha sa hulagway sa picture. The principles of Jesus' short story are exemplified in his ministry as he shows his disciples the nature of his kingdom movement and mission as a simple model for us to follow. Mao na ang hinungdan. Ingon ani gyud makigsuonan ang hulagway. Naa diha ang yuta, naa diha kon giun sa pagtanom, giun sa pagkultibar, gibisbisan pag-ayo unya migawas dayon kanang kamatis man ang naa diha makigsuonan pero example lang na siya ha. Hulagway lang na dayon. Human diha nastunga ang gitawag og multiply the harvest. You have to preserve the harvest because you need to multiply the harvest. Dili man pwede makigsuonan nga taman lakas sa harvest, imong ipakaon og hurot, ibaligya nimo hurot ang imong abot, unsa pa man imong ipugas, unsaon pa man imong pagpadayon sa pagpugas,
Mao nang multiply mga kaigsuonan. Nindot kaisa, nindot yung kaisa nga ehemplo. So, atong balikan. Prepare the soil, then sow the seed, then cultivate the plant, and harvest the crop. Mao na mga kaigsuonan. Pero ato nang gidungagan igsuon. Kay di man pwede nga mapugas ka nga di ka magampo. Ingon diha, as we continue to examine Jesus' teachings and ministry, we see the centrality of prayer as the foundation for all ministry and mission. We also see the way in which the harvest was multiplied, leading to the spread of His message and the growth of His kingdom. Mga kaigsuonan, balik ta sa prinsipyo sa pag-uma. Kitang mga mag-uma, kay ako, I consider myself as a farmer. I am a son of a farmer. O niya, mag-uma gid mi makaigsuonan. Maunay na kapahuman namog eskwela igsuon. Uma, of course, napod mi gamay nga negosyo. O klaro gyud kayo nga sa pagpugas nimo makaigsuonan, dili gyud ka pwede magpugas miingon nga, ako'y bahala, muturok yun eh. Mag-ampo gyud ka makaigsuonan. Sa ingon nga Adventista, ato yung naandan nga, mag-worship ta, before ta maadto sa farm, dayon iampo gyud nga Ginoo, mabugas mi karon. Inig-abot pa gyud sa farm, makigsuonan, sa dili pa mupugas, mag-ampo gyud ka kay, unsa may mahimo nimo og walay Ginoo mo tabang, walay Ginoo nga mopagitib makigsuonan, sa binhi nga imong gitisok. Igsuon. So, mauni ang element makigsuonan nga gidugang nato, prayer, o niya ang isa, kanang ingon diha nga, multiply the harvest. Dili man, ato man ang ikwanigsuon nga, preserve the harvest. Dili man pwede nga taman rata sa harvest makigsuonan mo na nga, instead of 4, nahimo siyang unom. Kay unahan, giunhan natog prayer, dayon sa pikas, naapoy preserve the harvest, ing ikaunom. So ato nang balikan o niya igsuon. Tanawa ha? Prayer, then connect to prepare the soil, then sow the seed of the gospel, grow or cultivate the plant, gather or harvest the crop, and multiply the harvest. Pagkanindot na siya. Maunay atong tagsa-tagsaon karon makigsuonan sulod sa pila ka minuto. So, pray. Mag-ampo gyud makigsuonan. Ang mga disciples, miadto sila sa mga mamingaw nga mga dapit. Nag-spend sila og time. Nangayo silang tabang sa Ginoo. This time they spent in private devotion, communion with God, ensure that Jesus was aligned with His Father, priorities and submitted to His sovereign will. He was able to fulfill His responsibility for all that had been entrusted to Him. Makigsuonan, mismo si Jesus. Jesus taught His disciples to pray for the kingdom of God. Tanawan ninyo ng Matthew 6:9-11, Luke 11, 2-4 makaigsuunan. Si Jesus mismo makaigsuunan nag-ampo. Sa Luke 10:1-4 makaigsuunan, nagsulti si Jesus may tungod sa harvest nga i-gather ang tanan nga mga unsaman kanang mga workforce. Our work as disciples begins with prayer, trust, and dependence upon God. Jesus tells us that the harvest truly is great, but the laborers are few. Dunay daghang alanihon mga kaigsuonan, apan gamay ragyod ang mga ngani. Maunay problema mga kaigsuonan, og bisan sa atong iglesia, mawabitaw ng naang nahimo ng global total member involvement. Kay sa survey mga kaigsuonan, sulod sa usagatos ka membro sa isa ka iglesia, maayo na lang og naay 30%. Dili po noon tanang iglesia. Dili gyud tanang iglesia na. Pero naay mga iglesia makaigsunan nga tingali only 10% are involved in soul winning. Gamay ra gyud igsuon. Gamay ra pud ang niapil sa pag-prepare sa harvest, pag-prepare sa soil. Gamay ra pud ang niapil sa prepare sa pag-cultivate sa plant mga kaigsuonan. Maunang daghan ang nangawala sa sulod sa iglesia. So ato nang ipadayon igsoon. Therefore, ingon siya diha, pray that the Lord of the harvest sent out laborers into His harvest. And the next verse tells us that, go, send them out. Each and every follower of Jesus has a part to play.
in the harvest, mga kaigsuonan. Lakaw, dili mo sugot ang Ginoo, mga kaigsuonan, nga dili ta mo apil. Maobitaw nang ang atong strategic plan sa GC o sa atong church, I will go. I will go. Mauna, mga kaigsuonan. Dili, we will go. I will go. Matag usa. I will go. Kita gyud tanan mo apil, mga kaigsuonan. Apil ta. No? Apil gyud ta, mga kaigsuonan. So pray. Prayer leads to action. So kinahanglan gyud nga iampo nato, mga kaigsuonan. An active personal spiritual life including prayer, devotional Bible reading, meditation and quiet times and fasting are important aspects of discipleship. Grabe, no? So, ampo, mga kaigsuonan. So, our collective spiritual life is also important. Dili pwede, mga kaigsuonan, nga moapil ta sa buhat ten wala tay ampo. Do na tay gitawag og disciplines of confession, accountability, community, fellowship, feasting or breaking bread together, hearing God's word, thought, corporate worship, and prayer. So maunay mga aspeto makigsuonan sa unang linya. So number 2, unsa man number 2, prepare the soil. Hinomdomi makigsuonan nga sa dili pa ka mamugas, sa dili pa nimo itisok ang binhi, magampo gyud ka. O sa dihang imo nang itisok ang binhi, nangingon diha, healthy relationship are vital in the home and church because they are the context in which disciples are made. Healthy relationship. Abi ninyo makigsuonan, mao ni, Jesus' model is essentially relational. Dili man pwede makigsuonan nga, muditso lang ka og sabwag sa mensahe sa maing balita nga, wala kay relasyon sa mga tao. Dili gani ta kabalo usahay manghatag og kamunggay. Usahay mangayog kamunggay ang silingan. Istorya ra ni igsoon pero usahay tinuod biya ni. Usahay mangayog kamunggay ang silingan, kadugayang balik-balik sa silingan. Tagaan man gyud natog punuan kay naon sa puning silingan nga pertipong tapulana. Pero ay lag singkahe. Oh, pagtanom dito, perti nimong tapulana siling ka pangayog kamunggay hala, pagtanom og imo. Pero makigsuonan kon ato nang ingnon nga igsuon, may maayog tabangan ako ka, mananom punta sa imuhang nataran o kamunggay. Abi ninyo igsuon, nindot ba yan, di ba? Katawanan, pero tinuod na makigsuonan. Jesus' model is essentially relational. Prepare the soil. Atong tanaw ni, ato ning dugay-dugayog gamay diri igsuon. Prepare the soil. He connected with people of peace who were receptive to His message. Nakig-connect siya makigsuonan. He ate with them. Nikaon siya kauban kaniya. This is an opportunity for us to hear their story. Sa dihang makigkaon ka, makigsalo ka, makiguy-hugoy ka sa makigsuonan, mao nang panahon na igsuon nga, masuod nimo sila. He healed them. Giayo niya sila. Kita, Adventista, naamantay gitawag og Adventist Health Ministries. Naatay mga hospitals, naatay mga tambalanan igsuon, mga clinics. Onya, kita pod nga sa iglesia nga naatay mga health professionals, gamito nato lang opportunity makigsuonan. He pointed them to God. Iyang gidala sila. Mao na ang paagi ni Jesus, no? Prepare the soil. Unsa pa gyud? Making disciples. Prepare the soil, developing leaders, ministering the people's needs, influencing others are all activities that happen in the context of personal relationship. Healthy relationships are vital in the home church, in the home and the church because they are the context in which disciples are made. Abi ninyo makigsuonan, mao nay nakanindot gyud. Ang pag-prepare sa soil makigsuonan, gikinahanglan gyud og establisar og maayong relationship sa atong isig katao, sa atong mga silingan, sa atong mga higala makigsuonan og maingon sila nga pagkanindot gyud ang mga Adventist. Dili gyud na malikayan makigsuonan. Number 3, we sow the gospel seed. Mao nang gitawag og plant makigsuonan. In the people's lives, we sow the gospel seed into people's lives by sharing the Bible together makigsuonan. We sow the gospel seed into people's lives by sharing the Bible together. In so doing, we plant seeds of curiosity. We plant seeds of hope and inquiry
or conviction that can grow into faith in Jesus. Sow the seed. Sow the seed, mga kaigsuonan. Pugas yun. Kay kung magsigi kag apil sa pagpugas, abi ninyo mga kaigsuonan, sa una, sa mag-uuma pa mi, naami anang gitawag nga honglos. I don't know kung makasabot mo anang term nga honglos. Magtinabangay ang mga silingan, maghonglos mo. Karong adlaw mo, tanom ko dito sa inyo ha, sa pikas, adto na po sa pikas nga silingan. Dayon, kay di man ako kaya ning ako nga nag-apas man ko nga makapugas kog dali. Maghonglos ta, kamo na po mo tanom diri sa ako. Lami kay makaigsuonan. So sa ato sab nga sow the seed, atong ipugas ang binhi sa kamatuoran gikan sa balaang kasulatan og pinaagi sa tabang sa balaang espiritu makaigsuonan, mugitib kana. Sa una sa gagmay pa mi makaigsuonan dito sa Dinas. Di gyud ako na malimtan dito sa barangay Nangka. Silang Brother Macarati, Brother Garcinis, silang Brother Serino, daghan nga mga kaigsuonan, Brother Oliva, kaning ugangan ni Pastor Dante Obos kay ako man ang silingan ng iyang asawa. Abi ninyo makaigsuonan, kadto sila, sigig panglakaw og pang Bible study, sigig pamugas sa binhi sa kamatuoran. Resulta ni ana makaigsuonan, kami nga bag-o sa pag-alagad, kaming bag-ong na Adventista, nahimo kaming mga pastors tungod sa ilaha mga kaigsuonan. Lami kaing resulta igsuon. Mo nang salamat gyud kaayo, no? So number 4 mga kaigsuonan, uno man po dali ra kayo. Number 4 is cultivate the plant. Di ba? Cultivate the plant. Unsaon man nimo nang migitim nga binhi, imo gyud ang atimanon. Sprout watered from the watering can is like God working through the Holy Spirit to grow a seed of faith and love for Jesus. So imong bisbisan, kita nimo ng kamot diha makaigsuonan nga nagbisbis, patay man yun ang tanom igsuon og walay ulan. So kung wala na gani ulan, imong bisbisan, imong habukan, imong atimanon pag-ayo. Nagpalit kog sili diha sa Tagaytay. Akong gitanom makaigsuonan, bag-o lang gyud. Gitanom nako sa likod sa balay diha sa SSD. Abi ninyo igsuon, pertig yung inita sa Tagaytay karon. Perting inita karong panahon na, tumiaging mga bulan. Nang lakaw mi. Nangadto mig bagyo kay naay appointment dito. Pila ka adlaw mi dito. Pagbalik na mo makaigsuonan, hurot gyud kamatay akong sili. Pasti lang mahala akong palit at igsuon kay perti man yung lami apod mukaon ka nga na kay sili isagol sa kanang sawsawan. Abi ninyo igsuon, patay ang sili. Mahal ra ba kay palit nako ato. So makaigsuonan, it's just an example nga kun mamugasta, wala nato gibisbisan, wala nato giatiman, wala nato gikultibar makaigsuonan, imposible gyud kaayong makaani ta makaigsuonan. Imposible gyud makasanggi ta. Imposible gyud naatay abot. Pero sa atong pagkultivate, atong gibisbisan, pinagi sa gahom sa balang espiritu, motubo ang binhi makaigsuonan, mo grow, ikaw pod nga nagbisbis, mo grow pod ka, motubo ka sa imong relasyon sa Ginoo makaigsuonan. Cultivate the plant. Ha? Ang balang espiritu, mo trabaho gyud sa ilang kasing-kasing, pinaagi makaigsuonan sa pagsunod sa ehemplo ni Ginisos. Ang iyang kinaiya, mo gitib makaigsuonan sa atong kinabuhi, og mahimo kitag matinud-anon ngadto kaniya. Ang pagkultibar makaigsuonan, dili man na makaigsuonan nga imong pakanon ritso gahi kay nga pagkaon ang imong bag-ong gibabustadihan. Kinahanglan kadto mga topic pa nga mga gaan-gaan sa makaigsuonan. Di ba? Dili nimo ritsoon igsuon. Mao na siya. Nya imong atimanon pagayo, habukan og bisbisan. Diri na tas number 5. Harvest the crop pagkanindot. Imo nang i-harvest. New disciples are gathered into communities of faith and fellowship. Pastilan, tanawar ko ng humayo, pating lamia kay sa uhay mga kaigsuonan. Sa diyang mag-harvest mi sa una sa bukid mga kaigsuonan, dili man to basakan. Kadto man tong dinorado nga humay. Pagkalamia naman yun mga kaigsuonan, makita gina ko grabe kanindot yun, pila kasako ng kadto bitawng pula, bitaw nga dinorado nga iniglungag di mo mga kaigsuonan, pertig yung humuta. Taga-bukid man yun mi mga kaigsuonan, makasabot yun kung unsa na siya. Wala mi basakan. Kadtong kamad-an ang amo ang uma sa una nga humay. Kanang mga remilites, mga dinorado, mga malos, basta kayo mo sa panang uban ang mga humay sa una, di na ko malimtanan ako ng uban. Abi ninyo igsuon, pertig yung ninduta.
New disciples are gathered into communities of fellowship and faith, mga kaigsuonan. This steps involves leading people to decisions of commitment. New disciples are gathered into communities of faith and fellowship. So, kini kuno nga ang makaigsuonan sa pag-harvest, imong dalon ang mga tao sa desisyon sa pag-commit sa ilang kinabuhi sa pagdawat na Ginoos. Ato ning giingon nga ato ning sinsilyoon matag gabi. Ako na ning gisulti sa miaging mga gabi makaigsuonan nga dili pwede di ay nga taman rata sa wali. Taman rata sa unsa pagkultibar. Sa akong gikaingon makaigsuonan, mitubo mi sa among pag-alagad sa dihang nahimo ming Adventista tungod kana sa mga kaigsuonan nga grabe gyud, mga Gumapak family, mga Adlaon family, mga Garcinis family, mga Macarate family, mga Sirino family, mga Oliva family, maunang mga ngalan nga dili nako malimtan makaigsuonan. Sila gyud ang nag-amuma namo nga nahimo ming mga magbubuhat mga kaigsuonan. Dako mig utang kanang ugangan ni Pastor Dante Ubos, Max Dante. Dako mig utang ato nila. Kay sila man gyud to sa bag-o pa ming nabutismohan, gamay pa ko makaigsuonan. Mga 10 anyos ko, nakita na nako kung giunsa mi pag-atiman sa makaigsuonan. Wala ko kasabot ato igsuon nga inaana di na. Maayo gani ang among iglesia sa Dinas sa Moga del Sur kay naay mga leader sa iglesia nga grabe gid sila mo nurture namo mga kaigsuonan. So, this take the shape of small groups. Diya na. Establish congregations and new churches. Here they are. They take their place as member into the body of Christ. Makaigsuonan. Sa matag harvest ko no, naamagin ng bunga, naamagin ng abot. There are seeds. The purpose of these seeds is to be replanted to the cycle can continue. Harvest the crop, makaigsuonan. Churches decline and movements stagnate when the cycle stops. Unsaon pa man nimo pagpugas. Di ko malimot sa una makaigsuonan nga human og ani tigumon mag-reserve gyud si tatay si mama og binhi didto sa katong didto gyud sa dako kaayo nga butangan naghumay unya ilang butangan og kanang chemicals aron dili madaot makaigsuonan ma-preserve unya didto gyud sa dako kaayo nga buyot. I don't know kung makasabot mo ana igsuon kana bang kuha na siya mura na siya glukay pero di na buli himuon nga dako kay nga sudanan og humay. Ang among bukid sa una igsuon sa among balay, dako-dako puto among balay, basta daghanag yung humay igsuon. Daghan po kaimig bisita nga masig kaon dito kay abutanan man ang among balay og mga literature evangelist. Tanawa ha. Mao na nga naagani mga literature evangelist mo adto sa balay makigsunan malipay ko kaayo kay di ko malimot ana nga kining mga literature evangelist bag-o pa ming nabaptize magpundo sa amon ang makigsunan tag 30 ka buok usay mo abot pa na sila 50 usahay kay abutanan lagi among balay makigsuonan pastilan igsuon ang resulta na himo ming mga pastors tulo mi kabok pastors na himo sa pamilya. Salamat kainyo kay katong mga literature evangelist makigsuonan perti man tong muampo ha perti tong muampo kani si Gerald dire sa Hope Channel ang iyang mama literature evangelist po na di nako na malimtan makigsuonan nga sila sa una sa canvassing work ilang mga higala pod tuwa pod sa amo ang balay nagapuyo mga kaigsuonan nalipay ta ni ana og mao ang harvest igsuon sa atong iglesia og ang katapusan multiply the harvest. Human na mag-harvest so magtigom og binhi para sa unsa para sa sunod nga pagpugas mga kaigsuonan. It's a cycle. The harvest is multiplied as new disciples become disciple makers. Followers become leaders. And leaders become mentors. Newly gathered churches become missionary senders. And small group becomes outreach focus mga kaigsuonan. Mao na siya. Mao din ay rason nga naay gitawag o multiply the harvest. Kay dili pwede taman rata sa harvest. Kanang giingon diha makaigsuonan nga disciples become disciple makers. Maunay pinaka focus karon sa global TMI mga kaigsuonan. Dili ratataman sa membro sa iglesia. Dili ratataman diha. We should multiply the harvest igsuon.
The harvest is multiplied as new disciples become disciple makers. Followers become leaders, and leaders becomes mentors. Newly gathered churches become missionary senders, and small groups becomes outreach-focused, mga kaigsuunan. Naadiha ang teksto. Basaha lang niyo na nga teksto, mga kaigsuunan. Mark 4:8 and 20. So, mauni ang sumada, ha? Nga natas katapusan, mga kaigsuunan. Unsa ang unom ka steps? Number 1, prayer. Number 2, connect to prepare the soil. Number 3, sow the seed of the gospel. Number 4, grow or cultivate in the plant. Number 5, gather or harvest the crop. And number 6, multiply the harvest, mga kaigsuunan. Niata sa pagsumada igsuon. Unsa gani ang prepare? Prepare means pray for people, mingle with people, eat with people, and serve people. Encourage their involvement, mga kaigsuunan. Mauna ang prepare. Number 2, sow the seed. Listen to their story. Connect their story to your story. And share God's story. Offer Bible readings. Unsa pa? Bible reading opportunity. Encourage them to share their journey. This is the summary, mga kaigsuunan. So, unsa pa gyud? Cultivate. Grow a deeper relationship. Kung naamoy camera, you can take picture. Aron nga masabtan ninyo ang summary sa akong sermon. Sa atong lecture. Mentor spiritual practices for life transformation. Strengthen connection with church community. Encourage growth in Adventist mission and message a lifestyle. Involve them as ministers. Maunang pag-cultivate, makaigsuunan. Next, unsa man? Harvest. Ang ikaapat, harvest. Lifelong commitment to worship, ministry, and evangelism. Unsa pa gyud? Invite people to be baptized. Unya, naapadihang community and Christ-likeness. Invite them to be filled with the Holy Spirit. Continue in prayer and Bible reading. Commit to Adventist mission, message, and lifestyle. And multiply disciple-making disciples. Mauna siya, makaigsuunan. Ang katapusan, giingon diha sa multiply. Multiply disciple-making disciples. Cultivate or continue training as disciple makers. Yung sa pagyod, involve them in new ministries and church plans. Identify and mentor Adventist leaders. Multiply healthy disciple-making Adventist churches and experience a disciple-making movement, mga kaigsuunan. Nakita ninyo igsuon, kining 5, prepare, plant or sow the seed, cultivate, harvest, and multiply the harvest. Nining gabi, makaigsuunan. Mas klaro na siya. Ako ingnon kamo karong gabi. Picturean ninyo katong kining 5. No? Kining 5 ka mga steps, mga kaigsuunan. Kay magbalik-balik man ni kada gabi, pero dunay lain-lain nga estilo sa pag-explain ni ini, mga kaigsuunan. Kay nga naman, gusto gyud nato ni nga masinsilyo pag-ayo, masabtan gyud pag-ayo, bisan pagbata, mga kaigsuunan, dapat makasabot ni ini. Kay nga naman, kita gyud tanan dapat makasabot ni ini. Mao na ang katapusan nga slide sigsuon. Kana siya mao na pinakakatapusan gyud. Og ako gyud gipanghinaot. Timan gyud na igsuon. Global total member involvement. Unsa na siya? Tanang iglesia og ang tanang membro sa iglesia moapil sa buhat. Unya ang kadaugan ni ana makaigsuonan. Kita nga nag-apil. Dili lang tataman sa pag-apil, kundi mohimo puntag mga tinun-an. O kadtong atong nahimo mga tinun-an makisunan, mopahat pud ngadto sa uban, hangtod malukop ang mensahe sa maing balita. Mga kaigsuonan karong gabi, ako mong ingnon, naa kamo sa inyong pulayanan, ako kamong iampo, mag-ampo ta, mga kaigsuonan. Salamat gyud kayo sa inyong pagtamod matag gabi. Ipahat gyud ninyo kini nga mensahe. Bisag kanilang karong nga slides, makigsuunan, kanilang last nga slides. Kung imo nang makita, mahimo na siya makigsuunan nga makapatubo sa atong pag-alagad kung ato nang sundon, makigsuunan. Mag-ampo ta. Ginong Dios, karong gabi, salamat gyud kaayo sa mensahe. Salamat gyud nga nasabta namo Ginoo nga ang Global Team IDI. Kinahanglan kami mo apil sa pag-prepare
sa amo nga yuta nga pagapugsan mao ang kasing-kasing makaigsuonan. Unya mutanom kami sa binhi sa kamatuoran ngadto sa kasing-kasing sa makatawhan. Among kultibahon Ginoo ug ang Holy Spirit, ang balang espiritu na ang bahala sa pagpatubo kanila. Human ini Ginoo mo himo kami sa pag-ani, sa pag-harvest. Ug sa human namo sila ma-harvest, dala sa diha sa tilan sa Ginoo, madala sila sa kamatuoran, mudawat sila sa santos nga bautismo. Mao nang panahon na Ginoo nga dili sila magpabilon nga ordinary nga membro. Mahimo pud silang disciple makers. Maghimo pud sila mga tinun-an aron mo kaylap ang mensahe. Dili lang mas stagnant Ginoo ang iglesia. Magpabilin nga lig-on kay nganuman ipahat pud sa uban ang bag-ong nabautismuhan ang ilang nakatunan. Mutubo sila sa pag-alagad. Kami pud nga nagpahat sa mensahe mutubo usab. Unya daghan gyud ang mga hamiling kalag makabaton sa kaluwasan kung kaming tanan mo involved alang sa pag-apil sa buhat. Salamat gyud sa imong gahom. Og salamat nga bendisyonan nimo ang among matag panimalay nga mahimong madasig sandang mo apil kami sa buhat. Dili na mo kaya Ginoo kung wala ang gahom sa balang espiritu. Og salamat sa Hope Channel kanunay nagkasibya sa mga mensahe alang sa pagpakaylap sa imong mensahe sa imong kalibutan. Amo kini gipangayo nga bisag asa mga tao karon naminaw makadungog sa mensahe mo pahat sab sila niini. Tungod lamang sa ngalan ni Jesus nga among luwas. Amen.